Handa ka na bang buksan ang pinto sa mundo ng kababalaghan? Ito ang Kwentesta. December 31, 2016, nung nangyari po ito. Busy ang mga tao kasi nga malapit nang sumapit ang bagong taon. Nag-iinuman yung mga kapitbahay namin sa labas ng bahay nila. Mga alas 10 ng gabi nang nagyaya ng umuwi ang kaibigan nilang si Totoy, di tunay na pangalan. Galing siya ng Iloilo. Kakauwi lang niya pagkatapos ng 3 linggong pagtatrabaho doon. So ayun na nga, umuwi na si Totoy. Malapit lang din naman ang bahay nila. Isang bahay lang yung pagitan. Lumipas ang ilang minuto nang may narinig silang kalabog sa bubong. Pero binaliwala lang nila yon. Kasi baka pusa lang. Pero naulit na naman at sa kabilang bubong na naman lumapag. Palipat-lipat sa mga bubong yung ingay. Kaya nagsilabasan ang mga tao at may mga dalang flashlight. Pagtingin namin sa bubong, nakita namin si Totoy. Biglang tumalon na naman sa kabilang bubong. Kaya nagulat ang lahat at tinawag ang tiyahin niya kung saan siya nakitira. Lahat ng mga tambay doon sa amin hinabol siya hanggang sa may bakanting lote siya tumalon. Madilim yung bakanting lote. May sirang CR sa gilid pero walang bahay. Tiningnan ng mga tambay yung CR pero wala siya doon. Pusa lang yung nakita nila. Kaya binaliwala na lang nila. Umiikot-ikot sila sa bakanting lote pero di nila nakita. Bumalik ulit sila doon sa may CR. Nagulat sila nung nakita nila si Totoy. Hubot-hubad na parang pusa na nakadikit yung mga kamay sa pader. Naglalaway daw ito tapos namumula yung mga mata. Tinanong siya ng pinsan niya kung ano ba daw ang ginawa niya. Humingi siya ng paumanhin dahil lasing daw siya at naiinitan kaya naisipan niyang umakyat ng bubong at nagyaya na ulit siyang bumalik ng bahay kasi matutulog na daw siya. Humingi ulit siya ng patawad sa mga naistorbo niya. So ayun na nga, pumasok siya ng bahay. Yung mga tao sa amin nagchichismisan tungkol sa kanya. Yung iba natatakot na. Habang yung mga chismosang kapitbahay namin patuloy pa rin ang pagchichismisan, napansin nilang parang gumagalaw daw yung malaking puno, kaya inilawan nila yon. Laking gulat nila nang si Totoy ulit ang nakita nila. Mabilis daw itong umakyat sa puno ng hubot-hubad pa rin. Tumalo na naman ito sa bubong. Hinanap na naman ng mga tambay si Totoy. May mga dala silang armas pero hindi lumalayo si Totoy. Doon lang siya sa kalye namin talon ng talon na tumutulo pa yung laway. Nakita siya na tumigil sa isang bahay. Nagsigawan yung mga tao sa loob kasi binubuksan daw ni Totoy yung bubong nila. Umakyat yung mga tambay sa bubong pero pag akyat nila, wala na siya doon. Kaya bumaba na lang ulit sila. Pagkatingin nila ulit sa bubong, ando na naman siya. Natakot na yung mga tao sa amin kasi madami pa namang buntis sa kalye namin. Baka kung ano pa ang gawin niya. Kaya nagdesisyon sila na tumawag na ng pulis. At doon na siya paumagahin. Dumating yung mga pulis at nahuli na siya. Panay sabi niya na lasing lang daw siya. Sinama siya sa mga pulis at doon na siya nag-New Year sa presinto. Kinaumagahan, pumunta yung tiyahin niya sa presinto, dala ang mga gamit niya. Binigyan siya ng pera at pinauwi sa lugar nila sa Cadiz City. Pero bago siya umuwi, naikwento niya sa tiyahin niya na nung nasa Iloilo pa daw siya, may nakilala siya doon na babae. Niligawan niya daw to. Sinama daw siya ng babae sa kanila. Mabait naman daw yung nanay ng babae. Pinapakain pa nga siya ng atay ng baboy. Yun yung sabi ng nanay ng babae. Kaya kinain niya. Nahiya naman daw siyang tumanggi. Umuwi daw siya dito sa Negros kasi masama daw yung pakiramdam niya at feeling niya na may mali sa kanya. Sinabihan siya ng tiyahin niya na magpagamot ka doon sa inyo. Baka kung ano na yan.
baka nayanggaw unhawaan ng aswang. Yun lang, wala na kaming balita sa kanya.